Yan po, yun ang Panginoon at tayo po ay darating po muli sa ilang linggo na ba ito? Ikalawang linggo ng August, ikalawang meeting natin, ikalawang prayer meeting natin sa buwak ito. At salamat sa Panginoon, nagpapatuloy ang kanyang gawain. Simula pa nung una, tayo ay nagpapatuloy ko. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Awit po tayo sa Panginoon. Joy in Serving Jesus. Joy in Serving Jesus. Page 262 sa ating Bilang Book. Joy in Serving Jesus. Amen. Awitin natin ang masigla. Napakasarap maglingkod sa Panginoon. Joy in Serving Jesus. First time sa ready, stay. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills my heart with praises every hour and every day. There is joy. Amen. Joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I go upon His path, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over fate. When the heart with heavens will sing, still I join them gladly praise. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I go upon His path, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus as I walk alone with God. It's the joy of Christ my Savior through the path of suffering God. There is joy, there is joy. Amen. Sing it loudly. Joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I go upon His path, there is joy, joy, joy that never shall depart. Last stanza, there is joy in serving Jesus. Joy, amen. As I'm walking in the light, there is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I go upon His path, there is joy, joy, joy that never shall depart. Praise God. Masaya ba kayo sa gabi ito? Amen. Praise the Lord. Salamat po. Kaya tayo po ay lumapit sa Panginoon sa ating pananalang. Dakila namin Diyos, mga pagbiyan at pagpala, kami po sa gabi ito ay nagtulong sa inyo. Itinataas ka namin, Panginoon, sa inyong dakila at kapangyarihan pangalan. At kami rin po, Panginoon, ay nagpapakumbabang humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakasalang aming nagawa, Panginoon, na lihim o hayag o kung ano ang nilalaman, Panginoon, o ano ang aming nagawa, Panginoon, na hindi sinasadya. Patawad po, pakalinisin niyo nawa ang aming puso at aming isipan, nang sa gayon ay makaiwas po kami, Panginoon, sa paggawa ng mga bagay na hindi mo kalooban para sa amin. Dakilang Diyos, tulungan mo kami na lumakad sa kalooban mo para sa amin, sa plano mo para sa amin,
sa, sa mga nais mo para sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami maging matatag, Panginoon, sa mga pagsubo, maging matibay sa aming pananampalataya, at tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng wisdom ng talim nagmumula sa iyo upang ma-discern namin ang mga gawa ng kaaway upang hindi kami pumunta sa daan na inilalakad niya para sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami makatiwas sa pinag. Salamat po sa gabi ito at pagkakilaan mo sa mga nakalipas na araw, Panginoon, at sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat sa lahat ng biyaya mo, ng kalakasan mo, at ilog mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin kasama ng mga magkakapatid sa Panginoon sa bahay na ito, ay tinulutan mo, Panginoon, na kami po ay makadulog, Panginoon, upang magsama-sama, magtipon-tipon sa pinakamahalagang pananalangin, Panginoon, sa inyo pong iglesia. At naway, Panginoon, bawat isa sa amin, sa mga kapatiran namin na matutunan namin pahalagaan ang araw po ng prayer meeting. Kumilos ka, Panginoon, sa buhay ng mga ligtas, kayo po dawat, Panginoon, ang siyang gumawa sa buhay ng bawat isa upang kami po ay maging kaisa sa iglesia ito na nanalangin para po sa ito pong iglesia sa mga kapatiran at pagpapatibay ng aming pananampalataya. Gabayin niyo po kami sa gabi nito, basbasan niyo po ang gawain at dalahin ko po pagpapala ang ibuso po sa mga kapatiran ko narito na kasama ko sa inyo pong gawain. Ingatan niyo po gabayan ng mga kapatiran na siyang patungong pa lamang sa bahay sa mga. Ito po ang aming panalangin, ang aming papulit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, Diyos at Tagapagligtas. Amen. Amen. Praise God. Muli po magandang gabi sa bawat isa. Kumusta po kayo? Amen. Praise God. At alam ko po na okay ang bawat isa dahil nandiyan po ang Panginoon na siyang mabiyaya po sa ating buhay. Amen? At ang prayer meeting po ay lagi natin po papahalagahan sapagkat ito po ay pagpapalakasan po natin. Isa pa po awitin. Andiyan po, brother, andiyan po to ever be. Meron dyan? Wala? Kaya tayo ng kanta na sa mga susunod na dadagdagan natin yung mga kanta. Ang daming kanta dito, kailangan nakantayin natin ito. Yung ibang kanta dito pag-aaralan natin. This world is not my home. This world is not my home. Ay, kahit wala dyan, meron naman pala dito sa tingnan. Page 193. Alam mo ba yun? Page 193. G of G. Yeah. This world is not my home. Amen. Sa mga di nakakalam, sumunod po kayo. Sa nakakalam, laksan po natin. Amen? This world is not my home. First I saw race say, this world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid out somewhere beyond the blue. The angels never me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have a friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels echo me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Right now, the Lord is taking me, and just thing I know, my Savior followed me, and now I overthrow. I know He'll take me through. I am thinking through, and I can't stay at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have a friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels echo me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother out in glory land. I don't expect to smile until I shake her hand. She's waiting out for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I am a friend like you. Amen, praise God. Heaven's not my home, never will I do. The angels beckon me from heaven's open door,
am a friend like you. If heaven's not my home, then what can I do? The end is like a leaf of heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Amen. Praise God. Tayo mga po mga kapatid. Amen. Ready na ba ang memory verse? Okay, announcement po muna. Alinsangan, no? Mulan. Alright, sa, sa 21, that is holiday, yan po yung ating tawag dito, revival kung po gaganapin sa lugar po ng Pangarap, sa Sapang Alat, Calapas Store, Ireneo Torre Campo. Ayan. So holiday po yan, kaya mga anak, makapunta po tayo. And meron pong contest doon na magaganap. Ang isa po doon ay Battle of the Preaching. Kaya mga kalalakihan na narito, si Brother Bilog, si Brother Jimmer, sino pa ba? I think pwede si Brother Aljon. Okay? Ayan. Mag-prepare kayo, di ba? Pinasahan ko si Kuya Bilog ng pwede niyang ituro, i-preach. At si Brother Jimmer din. Okay? So, yung mga kalaban natin, mga kalaban niyo dito, mga kasamahan natin sa Baptist. And may isa pa, yung Battle of the Teaching sa mga naman to, babae. Hindi pwede yung yung teacher na, hindi pwede. Kaya halimbawa, si Crystalline, yan. Si Lorraine, yan, kayo yung sasalang. Hindi na pwede yung yung laging tumatayo, hindi na yun. Kaya si Kuya Lex, hindi na siya pwede. Kasi masasapawan niya na yung iba, mga baguhan. Katulad yun. Yan, si Ate Sam, kasama. Kaya mag-prepare kayo. Ang ipiprepare nyo, hindi kayo lang mahaba, 5 minutes lang na teaching. Maximum of 5 minutes. Mas maganda, mapaabot nyo lang ng 5 minutes. Kasi, yung time doon, tinitignan din yun. Yung time. Okay? Kailangan time conscious kayo. Dapat, hindi siya 3 minutes lang. Okay? Mas maganda, eksakto siya. Kasi pag 3 minutes lang, kulang yung points nyo. Okay? So, yan yung sinasabi ko na sa inyo yung criteria. And then, pag magtuturo, pag mag-preach, dapat nakatingin sa mata. Huwag kayong titingin sa baba o kaya sa taas. Sa yung tinitignan yung eye contact. And kung confident ka magturo. So, mga anak, huwag kayong mag-alala. Hindi natin layunin na manalo. Okay? Hindi natin layunin na manalo. Participate lang tayo. Okay? Kasi, ayan, hindi naman tayo hindi naman tayo after doon sa kung may prize man, hindi natin alam. Pero hindi tayo after doon sa games na yon na manalo. Pero kung manalo, blessing, di ba? Pero kung hindi, okay lang yon. Nandun tayo para to participate and enjoy the fellowship ng ating pong revival. Amen? Kaya mag-prepare kayo. Yung mga tinuturo nyo dati, pwede nyo balikan yun. Okay, 5 minutes. 5 minutes lang. Okay. And, nababa. And kung may question kayo, basta kayo yun, mga anak. Crystalline, si Lorraine, si, pipili sa inyo. Kasi yan, random yan. Kaya mag-prepare kayo. Okay? Mag-prepare kayo. Random yan. Sino pa ba yung mga kabataan na Chelsea, si Jalani, random yan. Si Kim, yan. Random yan. Kaya, mag-prepare kayo. Okay? And huwag lang kayong kabahan. Kung hindi naman, it's okay. But do your best. Diba? Do your best. Okay? And so sa susunod na Wednesday, i-adjust po natin ng 22 yung ating prayer meeting. 22. Kasi
Kasi Wednesday po natapat yung ano. Okay. I-adjust po muna natin ng 22. Kasi po sa 21, pagkatapos po dun sa revival, may pupuntahan po kami na conference naman sa gabi. Ayan. Dun din po sa pangarap, magkalapit lang. Alabas ng sundo. Okay, so, titignan natin kung pwede rin makapunta dun yung mga young people. Pagkagaling revival, yung direction ng missions conference. Sige natin kung anong mangyayari. Okay, so 22 po mag-move po yung prayer meeting ng 22 and same time 6 p.m. pa rin po. Alright? And sa 25 na po yung anniversary ng youth. Okay? So, I expect na lahat ng youth mag-invite ng kahit isa. Okay? Kailangan meron kayong bisita. Kahit isa. Kasi mahaba yung program natin noon para sa inyo, inilaan natin. And mayroon tayong evangelism po noon. Okay? I-sure natin na mapakinggan ng mga bisita yung gospel. Okay? Siyempre, hindi lang yun para sa bisita nyo. May part doon. Okay, sa program na yun. Actually, lahat naman. And kayo rin po bilang youth, may part para for you to lumago pa sa pananampalataya. Okay, kaya gagawin natin yung celebration ng inyong youth, Baptist Youth Ambassadors. Kaya I expect lahat kayo mag-invite. Amen ba mga anak? Amen. Mag-invite kayo isa bawat isa sa inyo. And hingi tayo ng tulong sa mga adult. Sila po yung magluluto ng pancit. And ito po, kung may blessing po kayo, pag-ampagan po natin sa pancit and sa tinapay. And pero kasama pa rin po kayo. Kasi pag nag-start na po yung service, ayan, dapat nandito rin po tayo yung part na. Pero first part po ng anniversary celebration, may mga games po yan. Kaya baka 3 na siya talaga mag-start ng service or 3:30. Kasi may mga games, may mga kung anong gagawin nila to enjoy yung fellowship ng bawat isa. Kaya yan po. Mamaya, pag-pray din po natin yan para sa ikatitibay po ng gawain po. Okay? So, yun lang po muna. At ngayon po, dako po tayo sa memory verse. Okay. I wrote the verse to Lorraine. Okay, Lorraine? Yung memory verse ko po is nakatagpuan sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Yung natutunan ko po dun is yung mga struggle ko sa buhay, yung mga problems, hindi po dapat nakakagabal po sa atin yun bilang isang Kristiyano. At nagpapaalala rin po yun na hindi po tayo nag-iisa. May kasama po tayo, which is po si Jesus Christ. Amen. Praise God. Salamat. Ate Lorraine, kanino mo i-roll ng verse? Sino po kayo ang wala? Lahat, pwede naman. No? Ayun yung katabi mo. Kasi wala yan yung classmate. Hinahanap ko po yung verse ko. Nakalimutan ko yung verse ko, hinahanap ko. Ate Jess na lang. Yung pinag-fight ko doon yung tingin natin tao, parang kumbaga, ay yung left of the eyes na tinatawag. Kung minsan ang tingin natin sa isang bagay ay maganda, nakakala natin ay opportunity, kaya natin nakakala natin opportunity, kaya natin ay blessing, pero ayun pala ay pandaraya lamang din sa isang maalis tayo sa kalooban ng mga ayun po, sa panahon natin ngayon, napakarami pong mga churches na malalaki yung building, maraming tao yung umaalam sa kanila, na makikita natin na mukhang okay yung salvation na meron silang
tama yung doctrine na meron sila, pero yung dulo ng kanilang buhay ay kapahamakan pa rin sa Israel dahil hindi naman basehan yung magandang makikita natin na hindi ko maganda, yun na yung tama. So, ayun po, maganda na lumakad tayo pa kung saan yung kalooban ng Panginoon. Hindi lang yung basta nakikita ng mga natin, kundi yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang. Amen. Praise God. Totoo po yan, no? May mga bagay na sa paningin natin ay maganda, akala natin tama, di ba? Pero ang dulo pala noon ay kapahamakan. Magugulat ka na lang, ang dami mong oras, taon na lumipas, panahon na ginugol mo sa bagay na yon. Pagdating mo sa dulo, kawawa ka pala, kapahamakan pala. Okay, yan. Kaya we need to be careful. And meron ding mga, yun nga po, na gawain. May mga gawain, hindi gawain ng Panginoon eh. May mga gawain na akala mo tama kasi madami sila, lumalago sila, masaya sila, and mayayaman sila. Hindi ko sinabi na ano po lahat May tinutukoy lamang po kung ilan. Okay? May mga mayayaman, may malalago, masasaya, may mga sasakyan na sila, may mga bahay na sila, pero mali pala. Sabi kanina ng pastor na dinilipiran ko ng Bible, dapat daw sa gawain ng Panginoon, huwag mawawala ang gospel. Huwag mawawala si Kristo. Kasi may mga simbahan ngayon na preach patungkol sa prosperity. Pero si Kristo, yung gospel, yung salvation, wala na, hindi na napapakinggan sa church. Diba? Gospel, salvation is the center of the church teachings. Yan dapat ang sentro. And Jesus Christ is the center of the church. Hindi siya yung nasa labas, di ba? Sa Revelation, nasa labas, may churches na nasa labas na si Kristo. Wala sa loob. Ibig sabihin, wala yung glory. Wala yung glory. Okay? Amen? Wala yung glory. Okay? Kasi nasa labas, ayaw nilang papasukin. Bakit? Kasi may mga simbahan na ang minamagnify na yung pastor, yung kayamanan, yung sarili nila, yun na yung tinataas, yun na yung minamagnify. Kaya dito po, huwag niyo pong gagawin na ako po ang inyong imamagnify. Okay, huwag niyo pong gagawin yan. Si Jesus Christ po ang i-magnify natin sa ating buhay. Okay? Huwag kayong susunod dahil sa akin. Dapat dahil kay Kristo. Amen? Ayan. So, Ate Jazz, roll the verse 2. Crystalline. Pangatlo na, no? Sige. Amen. Praise God. Be not conformed. Be transformed. Okay, sige. Sino ang papasahan mo, anak? Kuya Bilog. Sa akin po, sa Matthew chapter 5, verse 25. Agree with thine adversary quickly, whilst thou art in the way, him that at any time that adversary deliver thee to judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou become quicker. Yung natutunan ko po dyan na kapag may kaaway po tayo sa church, ay dapat po, ay 25 pala kasi 24. Hindi. Tama naman, 25 tama. Ayun yung sinabi mo. Leave there thy gift before the altar and go thy way. First be
reconciled to thy brothers and offer thy kapag may kaaway po tayo, dapat po patawarin po agad natin siya kasi po ayaw po ng Panginoon na lahat ng magkakapatid sa Panginoon ay nag-aaway po sa kapatid. Amen. Pagpapatawad. Okay? At pwede na natin i-apply yan sa kaibigan natin kapatid sa Panginoon. Sa tahanan, sa community, di ba mga kapitbahay natin. Yan po yung application niya. I-apply din. Okay, sige. Kaya we now roll the verse 2. Last. Ati tap. Mga taong nasa Panginoon, o yung mga taong sumasagot, ay nakikinig sa kanyang salita. Sa mga Kristiyano po, dapat po tayo nakikinig sa salita ng Diyos o tayo nagsasabi. Kasi yung mga unbeliever po, o yung mga taong wala po sa kanilang buhay, ay ito yung mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, not until ma-accept po nila yung Panginoon sa kanila po. Yung pinupoint out dito, kung totoo po tayong dapat po natin pinapakinggan yung salita ng Diyos. Dahil maaaring hindi tayo ligtas, kaya hindi po natin sinusunod yung salita ng Diyos. Maaaring hindi po talaga tayo sinusunod, kaya hindi po tayo nakikinig sa tagapagsalita ng Diyos. Yung mga pastor po, yung mga elders, yung mga nakakaalam po ng mga Amen. Praise God, no? May may yung isang taong ligtas. Mayroon siyang tawag ko. May kita sa kanya. May mark ng pagiging ligtas. At yung isang taong ligtas, may marka rin. May marka makikita mo. Yan. Kaya, yun po, laging napipreach po yung gospel of salvation. Dapat i-search natin din sa ating sarili. Nasaan din ba yung characteristic ng isang tao ligtas? Kasi pag wala, magtaka ka na. Tayo po ay nasa flesh at hindi natin may iwasan minsan na mag-fall tayo sa kasalanan. Pero kung minsan gagawa ka ng kasalanan, tapos hindi mo mararamdaman yung pagkilos ng Holy Spirit, kumbaga, bago mo gawin at pagkatapos mo gawin, pag hindi mo naramdaman yung pagkilos ng Holy Spirit, hindi ka nalungkot, hindi ka nabagabag, hindi ka nakonsensya, na tama ba ito, gagawin ko umalit. Kapag walang ganun, walang Holy Spirit, hindi ligtas. Kaya, tama yung sinabi ng verse, no? Yung nakikinig ay sa Diyos, diba? Pero yung hindi nakikinig ay hindi sa Diyos. Ang ibig sabihin, hindi sila ligtas. And nakakalungkot, ang ilan sa kanilang hindi ligtas ay nasa loob ng mga simbahan. Nasa loob ng mga simbahan. Kaya, maging maingat po tayo, mga minamahal. Hanggat buhay pa tayo, may lakas tayo. Siguraduhin natin na tayo ay ligtas. Kung bata pa ako sa pananampalataya, yung teenager pa ako, lagi kong tinatanong, Panginoon, ligtas ba ako? Lagi kong tinatanong ng Panginoon, ligtas ba talaga ako, Lord? Ipakilala mo sa akin kung talaga bang ligtas ako. And sa biyaya ng Panginoon ay tumutugon naman ng Panginoon. Siyempre, sa pananalangin natin, sa pagbabasa ng kanyang salita. Amen, praise God. At marami tayong natutunan sa salita ng Diyos. Tayo muli tumayo. Awitin po natin ang God's wonderful people. God's wonderful people. At tayo
tayo po'y magkabayan ay magkamustahan. Amen? Ready, sing, mga kapatid. I love the Trinity when they get together with God's wonderful people. Love the Trinity when they get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a Trinity when they get together with God's wonderful people. Kumain po tayo mga kapatid. Sa Diyos sumili, panawin, pag Diyos ay natin puso ko'y masaya. Kung kayo tanging sa Diyos ay umiibig. Alright, so guys. Amen. Praise the Lord. Salamat at nagkita ulit tayo. Kasama ulit tayo sa kanyang banal na gawain. Papalag tayo sa China. Sa China, patago ang kanilang prayer meeting. Pero nag-prayer meeting sila. Patago yung kanilang worship. Pero nag-worship sila. Patago nila. Eh, di ba nakwento ko na sa inyo? Pag mag-worship sila sa China, yung wala silang Bible. Wala silang Bible. Kung ano yung chapter na kailangan nila, yun yung pupunitin nila. Tapos yun lang yung dadali nila. Nakasuksok lang yun sa bulsa nila. Yun. Kasi pag nahuli sila, na mayroon silang dalang Biblia, yan, papatayin sila. Kaya buwis buhay doon. Kahit na pag nahuli lang yung nakasuksok na pilas ng Biblia, makita ka, iyari na. Kaya doon sa China, walang microphone. Pahinaan ng boses at yung mga preacher pahinaan ng boses, yung mga tagapakinig ay patalasan ng pakikinig. Kasi nga, babawal doon ang gawain ng Panginoon. Amen? Kaya mapalad tayo. I-treasure natin na mapalad tayo. Hindi katulad ng iba. Napakatindi ng persecution nila. Diba? Tayo, persecution lang natin. Masakit ngipin. Yun ang persecution natin. Sa ulungan, tama. Ganyan po sa akin. Kaya, pag-pray natin sila, at tularan natin yung pagiging masigasig nila sa gawain ng Panginoon. Wala silang katuan. O po sila sa sahig. Kasi nga, bawal mahalata na mayroong pagtitipon. Walang hymnal book. Wala lahat. Walang piano. Walang ganito. Walang display. Kasi na mahalata underground yung mga doon. Yung mga Christian doon. Mga born again, mga Baptist. Underground. Kaya napakapalad natin. I-treasure natin ito. Diba? Amen? Amen. Praise God. At bawal nilang pag-usapan si Jesus Christ. Okay? Ngayon po, dapat po tayo sa pagbibigayan. Kung meron man po, ay dalhin po natin sa Panginoon. At kung wala man po, ay hingin po natin ang biyaya ng Panginoon sa gabi po. 2 Corinthians 9:6 hanggang 7. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, let him give, not grudgingly or of necessity,
for God loveth a cheerful giver. Let us pray. Panginoon namin Diyos, dakila at mapagpala. Tinataas ka po namin, Panginoon, sa aming pong pagbibigay. Naway samahan niyo po kami, Panginoon, patuloy sa gawain ito at sa pagbibigay namin, Panginoon, sa katapatan ng bawat isa, kayo po ang siyang magpala, ang mag-reward, Panginoon. Gamitin niyo nawa, Panginoon, ang mga salapit ito para po sa kalalaganap ng iyong Ebanghelyo sa pagpapatuloy ng gawain po dito, Panginoon, at sa pagbayad po ng mga bills, mga bayari, mga pagkain. Panginoon, naging blessing nawa ito at tulad nga po ng sabi niyo po sa inyong salita, but my God shall supply all your needs. Ang Panginoon ang siyang magbibigay ng lahat ng aming pangailangan, maging tapat lamang po kami sa aming pong pagbibigay. At sabi niyo sa salita na mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. May God bless po sa ating pagbibigayan, mga kapatid. Amen. Praise God. At karagdagan po pala sa announcement, ayan po patuloy po na si Ate Sam ay nagko-collect para po sa gaganapin na youth camp or youth congress. And at the same time, sa anniversary rin po, at ang magko-collect po yan ay si Sister Rosalie. Yan, weekly po yan. And reminder po sa atin para maalala po natin yung ating mga commitments sa Panginoon. Okay? Ayan. So, ngayon po, dadako po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Buksan po natin sa Matthew. Tutuloy po natin ang pag-aaral sa aklat ng Mateo, chapter 7. At mag-uumpisa po tayo ng verse 13. Pero basahin po natin itong verse 15 hanggang 20. Ito po yung basahin natin. Okay, tumayo po tayong lahat. Matthew chapter 7, verse 15 hanggang 20. Hanggang 20 po ang ating babasahin. Ayan, pwede niyo pong isulat, mga kapatid. Ayan, kumusta po yung spiritual notebook niya? Ako po meron, ayan. Meron po akong sulat. Preaching ko, pero sinulat ko pa rin. Ayan. Para sabay-sabay tayo. Yung devotion din po. And mamaya, isusulat ko rin yung preaching ko dito kahit meron na siya sa phone ko. Kasi, para makita nyo yung tawag dito. Spiritual note po. Okay, nandiyan na po kayo? Alright, basahin po natin ang salita. Verse 15, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. 16. 17, even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. 18. For no tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good. 19, every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. 20, wherefore by their fruits ye shall know them. Let us pray, Panginoon. Samahan niyo po muli kami sa pag-aaral namin ng salita. Basbasan niyo po at isingin niyo po, Panginoon, ang aming diwa, Panginoon, bagamat pagod po ilan sa school, pagod po sa pagtatrabaho, naway isingin niyo kami, pagkalugan niyo kami ng lakas sa pakikinig ng iyong salita, at tulungan niyo kami
Pulutan niyo, Panginoon, na magkaroon po kami ng magandang pagsasagawa sa aming pag-aaral po ng iyong salita. Pangunahan niyo po kami, banal na Espiritu, kayo po siya kumilos sa buhay ng bawat isa narito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin at bigyan niyo nawa ko ng lakas na mula sa iyo. Tumayin niyo po ang aking labi at bigyan niyo po ng pag-ibig, Panginoon, ang mensahe nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Tayo po yung mga kupunan, mga kapatid. Ang title po ng message, napasa ko ba sa Brother Alvin? Ang mga kapatid, ay napasa ko lang. Hindi ko pala na isend. Kala ko na isend ko na. Para masabayan tayo niya, no? Ano na ito? Nakita mo na brother John. Right. Okay. So, ang title po ng message ay The Saved and the Unsaved. The Saved and the Unsaved. Ang ligtas at ang hindi ligtas. Okay? So, may dalawa tayong pag-uusapan, dalawang uri ng tao, ang ligtas at ang hindi ligtas. At may dalawang choices of destination. Okay? Siyempre, ano po yung choices na yan? Langit o impyerno. Dalawa lang yan, walang gitna. Okay? Walang purgatorio. There are two choices, mga minamahal na kapatid. Okay? Dalawang pagpipilian, langit o impyerno, Jesus Christ o si Satanas. Okay? Mananampalataya ka o hindi. Okay? Dalawa yan. Tayo ang magdidesisyon ng ating buhay. Okay? Hindi po yan kinuha bilang karapatan ng Diyos na siya ay magdesisyon sa ating buhay. Meron po tayong will. Pero syempre, though hindi tayo kinukontrol ni God, pero meron tayong pamantayan ng kung ano yung dapat natin sundin at gawin para hindi tayo mapahamak. Amen? At hindi kalooban ng Panginoon na ikaw ay maparusahan kapag hindi ka sumunod. Hindi niya kagustuhan yung mga minamahal na kapatid. Yun yung bunga ng kasalanan. Okay? Na sinabi sa Romans 6:23. May kabayaran kasi yung kasalanan. May consequences. Di ba? Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanigin mo. Amen? That's principle. That is principle ng mundo. Hindi natin mababago yan. At hindi natin pwedeng sisihin yung Diyos. Bakit naman ganun, Panginoon? Ito yung gusto ko, pero mapapahamak ako. Pero may consequences na hindi maganda mangyari sa buhay ko. Bakit naman ganun, Panginoon? Unfair. Hindi po unfair ang Panginoon. Okay? Tayo lang po yung pumipili ng gusto nating daan. At binanggit na nga sa Biblia na kapag pinili natin yung mga maling bagay, yung maling daan, tayo yung mapapahamak. Dahil nagiging matigas lang minsan ang puso at isipan ng tao. Okay? So, sa pag-aaral natin sa gabing ito, ay mayroon pong contrast. Okay? May contrast po. Okay? May dalawang magkaibang bagay. Okay? Dalawang magkaibang bagay. Okay? So, una po, may kita natin dyan, there are two ways. Two ways. Okay? Two ways. Dalawang daan. Pangalawa po, there are two trees. Okay? So, there are two trees. Mamaya, iano natin yan. Tinatalakay ko yung puntos na aaralin natin mamaya. There are two trees, and number 3, there are two professions. Merong dalawang trabaho, career, okay? Two professions and two foundations. May dalawang ugat, may dalawang root, may dalawang pundasyon. Okay? Ayan. So, unahin natin yung two ways. Dalawang daan. Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Ang sabi po dito, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate. Sabi na, pumasok ka sa gate na kung saan ay dire-diretso matuwid, for wide is the gate. Yung gate na yon na matuwid ay maluwag, mga minamahal na kapatid. And broad is the way. Malapad ang daanan. Maganda yung daanan ng gate na yon. Yung daanan na yon maganda. That did it, pero nakakalungkot, yung daanan na yon, ihahatid ka sa
Distraction. Sa una, magandang dadaanan mo, patag, walang lubak, sa paligid ay maganda, may mga halaman, pero pagdating mo dun sa dulo, kapahamakan. Okay? So, huwag niyo kakalimutan, may dalawa tayong tinutukoy. Yung ligtas at yung hindi ligtas. Okay? And many there be which go in thereat. Marami daw na tao na pumupunta doon sa daan na yon. Diba? Maraming tao pumupunta doon sa daan na yon. Verse 14, because straight is the gate. Sapagkat yung daanan ay straight lang, dire-diretso. Hindi mahirap. Diba? Madali lang. Okay? And narrow is the way. Pero, yung isa, makitid yung daan. Narrow, makitid, which leadeth unto life, and few there be that find it. Okay, yung makitid na daan, konti lang ang naghahanap doon. Konti lang ang pumupunta doon. Konti lang ang naghahanap ng makitid na daan. Konti lang ang gustong sumunod doon. Okay? At mas pinipili ng tao yung maluwag, yung maayos na daanan, yung magandang daanan, kasi akala nila yun yung tama. Okay? Akala nila maliligtas sila doon sa bagay na yun. For example, okay? Sa panahon natin ngayon, di ba? Naalala niyo yung pinag-aralan natin ng Sunday? Faith opportunity, di ba? Faith opportunity, nagtayo siya ng sarili niyang religion, nagtayo siya ng sarili niyang Diyos, di ba? Nagtayo siya ng sarili niyang worship place, pumunta sila doon sa lugar na gusto nila, okay? At lahat yun ay hindi kalooban ng Diyos. At nag-hire sila ng sarili nilang pastor. Amen? At yung pastor naman na yun, yung priest na yun, akala niya yun yung tama sa paningin niya kasi nagagamit naman siya sa gawain ng Panginoon. Diba? Pero mali pala. Amen? Hindi pala blessing. It will lead them doon sa distraction. Bakit? Kasi yung gusto nila yung masusunod. Amen? Ayaw nila yung gusto ng Diyos para sa kanilang buhay. Ayaw nila yung manual ng Diyos para sa kanila na nakasulat sa banal na kasulatan. Amen? Kaya anong mangyayari sa kanila? Mapapahamak sila sa impyerno. Amen? At maraming tao niya sa panahon natin ngayon. Di ba? Ayaw namin din sa Baptist. Kasi pag nag-service dyan, ang tagal. Di ba? Ang tagal. Prayer meeting lang ang tagal. Ilang oras ang misa? Isa lang, no? Pwede ka pa pumunta ng late. Pwede doon ka na pumunta kapag yung kumakain na ng tawag doon. Oo, yun na. Pwede ka na doon pumunta. Amen? Pwede nga, kahit nasa jeep ka lang, gaganong ka lang, no? Diba? Kita ko yung iba pag di makasimpa, ang gagawin nila, dadaan lang sila sa tapos gaganon. Tapos sabi, okay na yun. Nakasimba na ako, nakasamba na ako. Amen? Nakita nyo, mga minamahal na kapatid, yan ang gusto ng tao. Kasi akala nila, yan ang paraan para maligtas ang kanilang kaluluwa. Diba? Pero nalilin lang sila ng kaaway. Amen? There are two ways. Okay? Pero alam niyo po yung daan papunta doon sa kalooban ng Panginoon sa kaligtasan. Mga minamahal na kapatid, napakaraming challenges. Napakarami. Ayaw ng tao yung challenges. Lalo yung mga tao na sanay sila ng madali lang ang paglilingkod sa Panginoon. Ayaw ng tao ang challenges. Kaya anong ginagawa nila? Diba, imbis na sana maliligtas yung kaluluwa nila, nakita nila yung gawain ng Panginoon, nakita nila na mahirap pala, diba? Hindi pala madali. Ay, alis na lang ako. Dito na lang ako sa dati kong nakasanayan na relihiyon kasi ito ay madali lang. Diba? Madali lang. Iiyak ka lang dito, tataas mo lang kamay mo, okay na. Diba? Amen? Christ Himself is both the gate and the way. Okay? Si Jesus Christ, siya yung gate dun sa narrow road or narrow way. At siya yung daan na binanggit sa John chapter 14 verse 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Okay? Walang ibang makakapunta sa langit kundi sa pamagitan lamang ng Panginoong
Jesucristo, siya yung nag-iisang daan. Siya yung katotohanan. Okay? Kaya pag may nagpakilala na siya yung Kristo, huwag tayong maniwala. Pag may nagpakilala na kahit sino pa yung napakataas na tao at magpakilala siya, okay, kahit mas mataas pa yung pinag-aralan yan sa inyong pastor, okay, basta kapag sinabi niya na siya yung daan papuntang langit, huwag niyong paniwalaan. Bakit? Kasi baka mamaya hindi ka ligtas tapos naniwala ka dun, pahaba ka dun sa impyerno. Amen? Di ba? Kaya mas mainam na nandito ka sa tamang katuruan kasi hindi pa man ikaw naliligtas sa oras na ito, at least naririnig mo yung salita ng Diyos at pwede kang maligtas dahil napapakinggan mo yung tamang katuruan. And next, God enables men to find that gate. John chapter 6 verse 44. Sabi ko dito, no man can come to me except the Father which hath sent me through him, and I will raise him up at the last day. Diba? Si Jesus Christ yung magbabangon sa atin sa uling araw. Alam niyo po, yung gate po na yun, ipinapakita po yan ng Panginoong Kristo. Ipinapakita po ng Diyos yung opportunity na maligtas po ang isang tao. Yun nga lang, matigas ang ulo ng tao. Amen? Matigas. Okay. So pinapakita, hindi madamot ang Diyos na nagtatangi siya ng ililigtas niya. Pinapakita niya yung daan ng kaligtasan. Ito po sa pamamagitan ng simbahan ng gawain ng Iglesia ng Panginoon at sa pamamagitan nating mga mananampalataya. Kasi tayo yung gagamitin ni Lord ng Panginoong Kristo para ipakita sa mga kaklase natin yung tamang daan. Amen? Amen? Hindi yung hindi yung dating daan yung tamang daan. Okay? Yung dating daan sa Biblia, meron yon, makikita niyo yung dating daan. Old pathway. Nasa Old Testament. Pero hindi yung religion. Okay? Ang tinutukoy doon, yung ginagawang worship ng mga Israelita, dapat doon sila bumalik. Hindi yung bagay na gusto nila. May naintindihan nyo? Kasi gano'n, nagkaroon ng problema sa mga Israelita, di ba? Naalala nyo sa Book of Judges. Yung gusto lang nila, yung gusto nilang gawin. Pero yung gusto ng Diyos, ayaw nila. Kaya pinapabalik sila doon sa old pathway. Kaya nabanggit yan doon sa Old Testament. Pero hindi yung religion. Okay? Hindi yung religion. Okay? So, utos yun, command yun ng Panginoon. Okay? Number 2, there are 2 trees. May dalawang uri ng puno. Okay? Tignan mo, ikaw kaya itong puno na ito? O hindi? Tignan natin. There are 2 trees. Verse 15. Verse 15. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing. Mag-ingat daw sa mga bulaang propeta. Okay, so sa panahon natin ngayon, wala nang propeta at ang itutukoy na natin dito, bulaang guro, bulaang pastor. Ayan, mag-ingat tayo. Which come to you in sheep's clothing. Pupunta sa iyo yan na napakaganda ng kasuotan. Napakaganda. Diba? Kumbaga, kapag kaharap mo siya, parang ma-intimidate ka pag kaharap mo sila. Kumbaga, mahihiya kang lapitan sila sapagkat mukha talaga silang banal. Diba? Amen? Yung mga yung mga kapatid natin, mga kaibigan natin, mga IOC, pag nakita mo yung mga yan, hindi yung lang yung tawag dito, diakono lang nila. Pag nakita nyo lang, yung kasuotan, nakala mo, diba? Yung hawi ng buhok, di ba? Yung mga kasuotan ng mga renos, mga sisig, mamahalin, nakakotse. Kung mga may intimidate ka, may hiya ka, i-approach sila. Bakit? Kasi makikita mo na respeto sila ayon sa kanilang appearance. Di ba? Ito yung tinutukoy ko dito. O, pag nakita nyo di ba, nung unang yung religion nyo, RC. Di ba? RC, Roman Catholic. Di ba? Pag nakikita nyo yung priest, yung pare, anong ginagawa nyo? Di ba? Kukunin mo yung kamay, tapos
O yung ano nila, yung tinatawag nila na sister. Yung nakadamit ng di ba? Tapos mahabang palda. O anong ginagawa niyo pag natatalubong niyo? Di ba nag-business kayo? Bakit? Kasi nakikita natin na sila ay karespeto. Ito yung tinutukoy ng Biblia. Okay? At nandito tayo sa panahon na yon na makikita mo sila, akala mo karespeto sila, pero isa pala silang lobo. Ravening wolves. Kumbaga, nasa loob yung kanilang kaisiman. Okay? Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, ngayong kanilang panlilin lang, bilang isang lobo, hindi nila yung alam. Hindi nila alam na nasa maling religion sila. Hindi nila alam na nasa maling katuruan sila. Hindi nila alam na sila yung tinutukoy na Biblia na lobo. Okay? Hindi nila alam yon. Kaya pag kinausap ko sila, di ba? Pag kinausap ko sila, ito po yung mga maling propeta kayo, mga maling tagapagturo kayo. Mo-open yun. Okay? Mo-open sila. Okay? Bakit? Kasi, alam niyo po, ang tingin nila sa atin, tayo yung maling propeta. Okay? Ganun po yung mga minamahal na kapatid, di ba? Ang ibig sabihin, di ba, nakaharap natin sila, hindi nila alam na mali na pala yung kanilang tinuturo. Okay? Hindi nila sinasadya na yung ituro nila na mag-play kay Mary. Hindi nila sadya yun. Okay? Bagkos yun kasi yung naging umpisa nila at akala nila yun yung tama. Okay, mga minamahal na kapatid. Kaya hindi mo sila mapapaamin o hindi mo sa kanila pwede sabihin na alam mo naman yung tinuturo ko naman. Pero bakit yung tinuturo mo? Hindi mo pwede sabihin sa kanila yan. Kasi hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Amen? Amen. Kaya, ang sabi dito, mag-ingat. Diba? Mag-ingat tayo. Mag-ingat sa mga bulaang propeta, tagapagturo, which come to you in sheep's clothing. Akala mo banal, akala mo karespeto, pero may palatandaan para makita natin sila kung sila'y totoo. Tignan niyo po Tignan niyo po. But inwardly, they are ravening wolves. Sa loob nila, yung ugali nila. Okay? Siyempre, itong mga false prophets na ito, hindi sila ligtas. Okay? Hindi sila ligtas. Okay? Verse 16, he shall know them by their fruits. May kita mo sila sa kanilang bunga. Pastor, ano yung bunga na yon? Yung ginagawa nila, yung pamumuhay nila. Diyan natin sila mahuhuli. Okay? Tignan niyo yung background ng family nila. Maaring sa labas ng kanilang simbahan, sa loob ng kanilang simbahan, at pag nakikita natin sila, na-intimidate tayo dahil ka-respeto sila, pero tingnan mo sila sa loob ng tahanan nila. Okay? Tingnan mo sila. Anong karakter nila sa loob ng tahanan nila? Okay? Anong meron sa loob ng tahanan nila? Okay, may kita mo dyan, ba dyan yung bisyo? Yung sugal? Okay? Pakikipagkabit? Fornication? Yan. Doon natin sila mahuhuli. Amen? Kaya nga sabi, may kita yung sa bunga. Okay? Siyempre, itong mga to ay hindi ligtas. Okay? Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Diba? Makakaani ba tayo, sabi dito, makakakuha ka ba ng bunga doon sa sa matinik na damo? Makakuha ka ba ng grapes doon sa matinik na damo? Okay? At tinutukoy dito, yung halaman na matinik, na hindi naman siya nagbubunga, tapos magugulat ka, may bunga. Kaya sabi dito ni Jesus Christ, makakakuha ka ba ng bunga doon sa halaman na yun? Na hindi naman siya namumunga. Okay, syempre hindi. Diba? Ano bang halimbawa ng halaman? Yung halaman natin dito, hindi naman nagbubunga yun Hindi nilalagay. Display lang yun. Okay, kaya sabi ng Panginoon, makakakuha ka ba ng bunga sa kanila? Diba? Hindi. Ibig sabihin, hindi talaga sila nagbubunga ng mabuti. Amen? Kasi kasamaan yung kanilang ibinubunga. Amen? Tuloy natin. Okay? Verse 17, even so, every good tree bringeth forth good fruit. Yung mga mabubuti daw na puno,
yan ay nagbubunga ng mabuting bunga. Kaya yung isang taong ligtas, makikita mo, mabuti yung bunga niya. Amen? Mabuti yung appearance niya, yung character niya. Pero kabaligtaran, yung isang taong ligtas, makikita mo, contrast. Kabaligtaran. Okay? Walang pagbabago ng buhay. Ayan, dyan po makikita yung isang taong hindi ligtas. Okay? At yung mga maling tagapagturo. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Ang corrupt na puno, ang punong hindi ang taong hindi ligtas, okay, nagbubunga yan ng mga masasamang bagay. Kaya hindi porket na-baptize, hindi porket tinatawag na Christian, ay ligtas. Okay? We need to be careful, mga minamang kapatid. I-search natin sa sarili natin kung ligtas talaga tayo. Verse 19, every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Siyempre, yung hindi taong ligtas, di ba, na hindi mo makita sa kanya yung bunga ng kaligtasan at siya hindi ligtas, siyempre, sa impyerno siya pupunta. Di ba? Amen? Sa impyerno punta ng tao na yan. Di ba? May mga mahal tayo sa buhay na ganyan. Di ba? Verse 20, wherefore by their fruits ye shall know them. Inulit na naman. Nakikita mo sila sa kanilang mga bunga, sa kanilang ginagawa. And next, sabi dito, a true test of a prophet was the conformity of his doctrine to the scriptures. Okay, matitest natin yung propeta sa kanyang ginagawa. Okay? Kumbaga, yung kanyang tinuturo, yung ginagawa niya, ay tugma doon sa doktrina na kanyang tinuturo. Okay? 1 Corinthians 14:37, if any man think himself to be a prophet or spiritual, kung iniisip mo daw na ikaw ay isang propeta o ikaw ay isang spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you and are the commandments of the Lord. Ibig sabihin, kung tinutukoy natin yung ating sarili na tayo ay ligtas, tayo ay spiritual, dapat daw ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Di ba? Yung kanina yung memory verse ni Ate Sam, dapat daw sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, yung buhay natin ay biblical. Amen? Naintindihan natin? Kung talagang tayo ay spiritual, kung talagang tayo ay ligtas. Amen? So, ibig sabihin sa kabaligtaran, ang isang taong sumusuway, maaaring hindi ligtas. Yung isang taong hindi sumusunod sa utos ng Diyos, maaaring hindi ligtas. At alam nyo, napakaraming utos sa Biblia. Number 3, there are two professions. Professions. Verse 21. Okay, may dalawang profesyon, may dalawang trabaho, may dalawang bagay na ginagawa. Verse 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Okay, hindi porkit nag-pray ka, sumunod ka sa sinner's prayer, hindi porkit binaginan ka ng salita ng Diyos, tapos ng time na yon ay tinanggap mo si Jesus Christ, nag-confess ka, okay? Hindi porkit ginawa mo yun ay totoo na sa puso mo, okay? Sa puso natin. So we need to be careful, mga minamahal na kapatid, kasi hindi daw lahat na nagsasabi, Panginoon, tinanggap naman kita. Nung sineran ako ni Pastor, tumanggap ako sa iyo, nabautismuhan pa nga ako, Panginoon eh. Amen? Kung sabi ng Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sabi no? Ibig sabihin, may tinutukoy ang Panginoong Kristo na nakita niya na mayroong mga tao nasa loob ng simbahan. Amen? Miyembro ng church, pero hindi ligtas. Sabi no, nakakalungkot, nakita ng Panginoon yan. Ang tanong, isa kaya tayo sa nakita ng Panginoon na hindi ligtas? Grabe no? Nakakalungkot. Kaya siguraduhin natin mga kapatid. Amen? Siguraduhin natin na ligtas tayo. Okay? But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Bagko siya na gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Diba? Ng tatay ni Jesus Christ na nandoon sa langit.
Kaya makikita mo, bunga na naman. Okay, makikita mo, kung isang tao sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ay, ligtas tong tao na to. Amen. Hindi tayo Diyos para humusga, o hindi ka ligtas. Diba? O ito, ligtas to. Pero kasi mga minamahal na kapatid, may pamantayan eh. Tama? May pamantayan po mga minamahal na kapatid. Diba? Makikita natin. Diba? Mo-observe natin kung ang tao ito ay ligtas o hindi. Hindi porket umaawit ka na dito o kapatid. Okay? O kaibigan. Baka kasi mamaya hindi tayo magkapatid. Okay? Kaya kaibigan na rin ang tatawag. Hindi porket umaawit dito, hindi porket nagbibigay dito, di ba? Ay pupunta ka sa langit. Amen? Hindi porket pastor, hindi porket nag-preach, hindi porket nagsosoul winning, hindi porket nag-witness, ay tutungo sa langit. Amen? Hindi ko sinasabi na hindi kayo ligtas o wala kayong karapatang maligtas. Ang ibig ko sabihin, siguraduhin mo na ngayon na ligtas ka. Kasi hindi natin hawak ang ating buhay. Maaari tayong mamatay anumang oras. Kaya siguraduhin natin. Amen? Kaya nga mayroong mga pamantayan. May mga test para masigurado natin kung talagang sa langit tayo pupunta. Many will say to me in that day, maraming magsasabi sa akin sa araw na yon, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Di ba, Panginoon, nag-prophesy kami, nanguhula kami ng mga mangyayari sa inaharap? And in thy name have cast out devils? Panginoon, nagpapalayas kami ng demonyo, lumalayas sila. Mga kapatid, paano kaya yun? Di ba? Paano kaya ito? Tingnan niyo po Halimbawa, ako, nakapagpalayas ako ng demonyo. Okay, tingnan niyo po Tapos hindi pala ako ligtas. Hindi pala ako sa langit pupunta. Paano kaya yun? Paano nangyari na nakapagpalayas ako ng demonyo? Tapos hindi pala ako ligtas. Yung may kapangyarihan, yung may mas kapangyarihan doon, yung may kakayanan doon, yung ligtas kaysa sa hindi ligtas. Palagay niyo, paano kaya yun? Di ba kasi, ito ibig sabihin, totoong mangyayari ito in the future Nakita na ng Panginoon na may lalapit sa Kanya, na maaari isa pa siyang pastor o ministro, nagpalaya siya ng demonyo, lumayas. Pero hindi pala siya sa langit pupunta. Paano kaya yun sa palagay niyo? Di ba, teacher siya, pastor siya, nagpipreach siya, ito tinutukoy dito Okay? At gumawa siya ng maraming wonders, nagpagaling ng sakit, pero hindi pala siya sa langit pupunta. Ano kaya sa palagay niyo yun? Kumbaga, nagkaroon siya, through his prayer, nagkaroon siya ng kapangyarihan na kaloob ng Panginoon. Tapos, gumaling yung may sakit. Paano kaya yun? Tapos hindi pala siya ligtas. Papakinggan ba ng Panginoon ang isang taong ligtas kapag hindi siya sa Panginoon? Di ba hindi? Pero paano kaya yun? Di ba? Paano kaya nangyari yun? Tama si Ate Sam. Kapangyarihan niya sa talas yun. Linindang ka lang. Akala mo, ligtas ka kasi nakapagpalayas ka ng demonyo. Hindi mo talaga siya napalayas. Ang nangyari doon, pinaalis siya ni Satanas. Tinawagan niya yung demonyo. Brad, umalis ka na dyan sa katawan. Para manindang natin itong pastor na to. Nakakala niya sa langit siya pupunta. Kasi kung totoo talaga yung kapangyarihan, kung totoo talaga yung kapangyarihan ng pagpapalaya sa demonyo, pagpapagaling ng sakit, tingnan niyo po, bakit si Pablo, may sakit siya, hindi niya napagaling yung sarili niya? Pero nung time na yun, nakakapagpalayan siya ng demonyo, nakakapagaling sila ng sakit. Pero bakit hindi nila napagaling yung sarili nila? Diba? Tapos ngayon, sinasabi ng mga bulaang propeta na yan, nakapagpalaya sila ng demonyo, diba? Nakapagpagaling sila ng sakit, ligtas kami, langit kami pupunta. Kayo, ako, hindi ako nakakapagpalayas pa ng demonyo sa tanong buhay ko. Hindi pa ako nakapagpagaling yung gumaling talaga. Totally healed dahil sa prayer. Hindi ko pa nagawa yun sa buhay ko. Pero tinutukoy nila kayo, hindi nyo nagawa yan, kayo yung ligtas. Kami ang ligtas, kami yung pupunta sa langit. Diba? Amen. Nakita niyo mga minamahal na kapatid. Yan ang trend sa panahon natin ngayon. That there are two
professions. Nakakala nila, porkit nagagawa nila yung mga bagay na ito, ay ligtas sila. Nakakala nila nakakagawa sila ng napakagandang mga bagay sa tao, ay ligtas sila. Pero hindi pala talaga sila ligtas. Hindi pala talaga sila Kristiyano. Amen? Amen po mga kapatid. Sana malinaw po yung aking pagpapaunawa sa inyo ng salita ng Diyos. And last, number 4, 2 foundations. There are 2 foundations. Merong dalawang pundasyon, mga minamahal na kapatid. In Matthew 7, hindi pa pala natin ituloy natin yung 23. Okay ba? Pero magpatapos naman ako. And then, when I profess unto them, I never knew you. Sabi ng Panginoon, nung nakaharap nila yung tao na yon na nagmamalaki sila sa harap ng Panginoon, nagpanay sila ng demonyo, sabi nila, hindi ko kayo nakikilala. Hindi ko kayo kilala. Depart from me, ye that work iniquity. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng katalang, ano ba itong Tagalog natin? Katalang palasan. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kalikuan, ng karumihan, ng katalampalasan. Lumayo kayo sa akin. Totoo ba na hindi sila kilala ng Panginoon? Ang pagkakatukoy dito ng Panginoon na hindi kilala, ibig sabihin, hindi sila ligtas. Pero kilala sila ng Panginoon. Pero sa way na hindi sila ligtas, hindi sila kilala ng Panginoon na sila ay ligtas. Amen? Ye that work iniquity, kayo na gumagawa ng karumihan, ng katalampalasan. Amen? Kaya mag-iingat tayo mga minamahal na kapatid. Baka sabihin din ito sa atin ng Panginoon. Amen? Amen? Huwag tayo maiingit sa iba, hindi porket yung gawain nila. Di ba? Alam niyo yung Jesus Miracle Crusades? Di ba? Nagpapagaling yan. Di ba? Natutumbayan, nanginginig yan, pero scripted. Scripted yan. Yung gumagaling sa kanila, scripted yun. Scripted yung mga yun. Okay? Pero meron naman talaga kapangyarihan ng kaaway. Pero hindi sa lahat, hindi 100%. Diba? Kalahati lang yan, baka 40% lang. Okay? So yung pitinutukoy ng Panginoon. And last, there are 2 foundations, Matthew 7:24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and do with them. Tingnan niyo po ito na po. Pinapakita dito ng Panginoon Kristo, makinig ka. Kasi gusto kong maligtas ka. Okay? Sabi niya, therefore, whosoever heareth these sayings of mine, siya na nakikinig ng aking mga salitang ito, and do with them. Tingnan niyo po at ginagawa. Halimbawa, sinare sa'yo yung gospel. Tinanggap mo. Okay? Tinanggap mo. And I will liken him unto a wise man. Siya ay ihahalin tulad ko sa isang taong matalino. Ano yung taong matalino? Which built his house upon a rock. Na nagtayo siya ng kanyang bahay doon sa bato. Okay, yung bato dyan, syempre si Jesus Christ yan sa 1 Corinthians. Okay, siya yung bato. Dapat doon tayo nakatayo. Amen? Ibig sabihin yung foundation niya si Jesus Christ. Ibig sabihin, siya ay ginamit niya yung utak niya. Okay? Ginamit niya yung utak niya. Hinarap niya yung challenge na mahirap sumunod sa Panginoon Kristo. Dumaan siya doon sa narrow gate, sa narrow way. Doon siya pumasok. Amen? Hindi niya pinakinggan yung mga false prophet. Naniwala siya sa kung anong sinasabi ng Biblia patungkol sa kaligtasan. Amen? Kanina nakakapanood ako ng debate. May nakalaban si Soriano. Na hindi pastor. Ano lang, simple preacher lang, nakalaban niya sa debate. Natalo si Soriano. Dating videos pa to, siguro 1990s mga ganun. Tapos si Soriano, kasi ang tanong ng preacher, ipakita mo sa akin na iisa, magkaiba si Jesus Christ at si God the Father. So hindi ko na yung detail So ang nangyari doon, binanggit ni pinakita ni Soriano yung verse.
pinakita niya na iba si Jesus Christ at si God. Ngayon, binasa nila. Ang ginawa pala ni Soriano, hindi niya talaga binasa yung verse, yung kinuha niya yung Bible niya. Tapos hindi niya talaga binasa yung verse. Binanggit niya lang ayon sa pagkakaalam niya lang yung verse. Ngayon, nahuli siya doon. Tuwan-tuwa yung mga tao, liyawan sila. Panalo na. Sabi ng mga tao, ano ka na? Ginaganon yung mga tao. Gumaganon yung mga tao, yung mga pabor dito kay Soriano. Ngayon, ang ginawa ng preacher, binasa niya sa Bible. Binasa niya. Diba? Binasa niya. Sabi niya, ang tanong ko, ganito. Tapos binasa niya sa Bible. Ngayon, ang sagot ni Soriano, binasa niya, pagkabasa niya, sumisingit si Soriano, sabi niya, hindi yan yung mali ako sa ito pala yun. Di ba? Pahiya si Soriano. Anong ibig sabihin? Di ba? Yung mga tao doon sa paligid, wala silang kaalam-alam na dinadaya na sila. Di ba? Naniniwala sila sa sinabi lang ng tao, humihiyaw sila. Bakit? Kasi ang gusto lang nila, religion, yung madaling daan. Yun lang yung gusto nila. Pero hindi nila alam, mapapahamak na pala sila. Diba? Kaya tinawag sila ng Biblia, ng mga mangmang. Hindi nila ginagamit yung kanilang isipan. Diba? Kaya nga wise men ang tukoy ng Panginoon dito sa tao na nampalataya kay Jesus Christ, ang kanyang pundasyon ay ang Panginoong Kristo. In verse 25, and the rain descended, and the floods came. Dumating ang mga bagyo, di ba? Yung flood na yan na tinutukoy dyan, yung winds, and beat upon his house, and it fell down, for it was founded upon a rock. Dumating yung malalakas na hangin, yung bagyo, okay, yung baha, pero hindi bumagsak yung tahanan sapagkat nakatayo siya sa bato. Okay, yung isang Kristiyano na nakatayo kay Kristo, dumating man yung mga bulaang propeta, okay, dumating man yung mga bulaang propeta, kasi ano to tinutukoy din sa taas na binasa natin mga verse May dalawa tayong tinutukoy, yung ligtas at hindi ligtas. Yung maling tagapagturo at yung tamang tagapagturo. Okay? So, i-relate natin siya doon kasi karugtong to. Okay? So, merong yung isang taong ligtas, dumating man yung mga maling katuruan, hindi niya papakinggan yun, hindi niya susundin yun. Sapagkat siya'y matalino, ginamit niya yung kanyang utak at alam niya kung saan siya dapat dumaan. Amen? At alam niya yung kanyang daan at hindi siya magpapatinag kahit anumang bagyo ang dumating sa kanyang buhay. Amen? Kahit anumang sabihin ng tao. Diba? Lalo sa panahon natin ngayon, sa eskwelahan, ang dami nagtuturo sa inyo ng maling. Okay? Hindi ko sinasabing maling teacher nyo. Maaaring may pumasok dyan sa eskwelahan nyo na magturo ng akala mo salita ng Diyos, di ba? Pero ililigaw ka lang pala. Amen. Marami yan. Di ba? Sa simbahan, ilang beses ka lang nandito sa ating simbahan. Mas marami kang time doon sa school. Amen? Di ba? May mga teacher kayo, baka mamaya teacher nyo, dating daan pala, Iglesia ni Cristo. Bilang magpapasok kayo ng katuruan, yung katuruan nila, yung doktrina nila. Amen? Kaya maging maingat tayo, maging matatag tayo sa ating pananampalataya para hindi tayo madaya. Amen? Para hindi tayo madala ng mga katuruan nila. Alright? And the rain descended, okay, verse 26. And everyone that heareth these sayings of mine, sila na nakakarinig. Yung mga taong hindi ligtas, sinera naman sila ng gospel Napakinggan naman nila Pero anong ginawa nila? Hindi nila ginawa. Hindi nila sinunod. Hindi nila tinanggap. Okay? Shall be likened unto a foolish man. Ano yung foolish? Mangmang. Sila yung mga mangmang. Okay? Which built his house upon the sand. Yung sand po dito, di ba pag tinataka mo yung sand, anong mangyayari sa paa mo pag tinataka mo? Di ba may paglubog? Lubog. Di ba? Ito yung mga maling katuruan na ilulubog ka papunta sa kapahamakan. Sand. Amen? And binanggit din ito sa panahon ni Abraham, tumutukoy din yung sand sa mga tao, sanlibutan. Amen?
Diba? Na ikaw, bilang isang tao, tinayo mo yung bahay mo sa sanlibutan, sa mga maling katuruan, sa bagay na gusto mo lang sa buhay mo at hindi ka looban ng Panginoon, anong sabi? Darating ang bagyo, darating ang mga malalakas na hangin, at ang iyong tahanan, hindi mo alam, hindi mo alam sa dulo ng buhay mo, napunta ka pala sa gate na akala mo maganda, akala mo malapad, akala mo papuntang langit, pero napahamak ka na. Di ba? Pinakita ng Panginoon, sa umpisa na pagpili mo dyan, magwawakas yan. Dahil darating ang kaaway para atakihin ka. At pag umatake siya, siguradong bagsak ka. Bakit? Kasi itinayo mo yung pundasyon mo sa buhangin at hindi sa bato. Kaya babagsak ka. Sino panalo sa buhay ng isang unbeliever? Ng isang taong hindi ligtas? Si Satanas. Nagwagi siya doon o magwawagi siya doon sa buhay ng tao na hindi ligtas. Amen? Kaya dapat tayo, siguraduhin natin, nasaan yung pundasyon ng ating buhay sa oras na ito? Na kay Jesus Christ ba? O baka mamaya, natakpan ka lang ng magagandang bagay at nandun ka kay Satanas. Amen? Baka akala mo tama yung ginagawa mo. Akala mo nasa tama kang daan, pero nasa mali ka palang patutunguhan at ang katapusan nito ay kapahamakan. Amen? Kaya dapat tayo ay mag-ingat. Bakit ito tinuro ng Panginoon sa mga disipulo? Itinuro niya ito sa mga disipulo para makita nila kung sila ay totoong ligtas. Amen? Bakit ito tinuturo sa atin dito? Bakit kailangan itong paulit-ulit na ituro at na isasama siya sa mga message, di ba? Pansinin niyo yung mga message natin, laging may gospel. Di ba? Laging papunta kay Jesus Christ, laging papunta sa gospel, laging papunta sa kalooban ng Panginoon. Bakit ganun? Kasi gusto ang punto pa rin ng gawain ng Panginoon, ang punto pa rin ng buhay mo na malaman mo na ikaw ay totoong ligtas. Yan pa rin yun. Amen? Secondary na lang yung magsimba ka. Secondary na lang yung magbigay ka. Ang pinakamahalaga yung ikaw ay totoong ligtas. Amen? Pero syempre, ang isang tunay na ligtas, makikita mo sa bunga, nagsisimba, nagbibigay, lumalago, nagtuturo, sumusunod, at ilang pang bagay na sinasabi sa Biblia. Amen? Kaya kung ang buhay mo, hindi mo makita sa Biblia, sa salita ng Diyos, na hindi ka sumusunod, magtaka ka na. Magtaka ka na. Baka akala mo lang, maganda palang umawit sa Panginoon, maganda palang sumali sa choir, maganda palang mag-preach, maganda palang mag-sunding. Akala mo. Kasi akala mo, mapagtatakpan nun yung kasalanan mo. Akala nun, mapagtatakpan nun, nasa langit ka pupunta. Pero mali, kaibigan. Mali po, hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Amen? Kaya yung mga bagay na akala mo sa buhay mo, siguraduhin mo lang ngayon. Make sure. Amen? Make sure that you are saved. Minamahal na kapatid. Make sure that you are founded in a right foundation, which is our Lord and Savior, our rock, Jesus Christ. Make sure na doon tayo nakatayo at hindi sa buhangin. Kasi alam niyo po, kahit anong gawin yung simba, okay? Kahit anong gawin yung bigay, kung hindi ka pa naligtas, di ba? Walang silbi. Kahit anong gawin mong simba, pakikinig ng mensahe, kung walang pagbabago sa buhay mo, magtaka ka na. Baka hindi ka talaga totoong ligtas. Amen? Hindi ako judge para sabihin, pero mga kapatid, mayroon kasing bunga. May makikita ka. Okay? Base sa ginagawa ng isang mananampalataya. Amen? Sa dalawang bagay na yun, saan ka? Saved or unsaved? Amen? Saved or unsaved? Make sure of your salvation. Gospel tracts, tinanggap mo na ba si Satanas bilang Panginoon mo at tagapagligtas? May ganun, gospel tracts sa ibang bansa ang pinamimigay.
Sabi no, si Satanas nag-double time gumawa pa ng gospel tracts. Tapos tayo mga Kristiyano ayaw natin magbigay ng gospel tracts. Gising mga kapatid. Amen. Nagtatrabaho sa Satanas pero tayo. Diba? Sabi nga ng isang kanta, my house is full, but my field is empty. Yung bahay sambahan, puno kapag linggo. Pero kapag soul winning, wala. Walang ayaw sa soul winning. Walang ayaw sa pag-share ng gospel. Amen? Magpapatalo ba tayo sa false prophets? Magpapatalo ba tayo sa false teachers? Kapatid, dapat hindi. Amen? Kung si Satanas namimigay ng 10 tracts, kada isang taon may namimigay. Kunyari ako, namimigay ako, Satanism ako, namimigay ako ng 10 gospel tracts. Doblein mo, gawin mo 20. Ang ipinagay mo. Amen po ba? Dapat igitan natin yung ginagawa ni Satanas. Diba? Igitan natin. We are the light of the world. We are the soul. Igitan natin. Magbigay tayo ng gospel tracts. Huwag na natin ikahiya yung pagbibigay ng ebanghelyo. Huwag na tayo ma-intimidate. Magagalit ang naman yan sa akin, pastor, kapag binigyan ko ng tracts. Sisigawan lang naman ako niyang pastor. Lalaitin lang naman ako niyang pastor. Huwag mo ilagay sa isip mo yun. Kailangan nila ng gospel. Amen? Kailangan nilang maligtas. Nakaraan, nung meeting namin ng PDD and Jewish World Missions, sa programa namin, nag-soul winning kami doon kala Pastor Mar Bernardo sa Bulac, Santa Maria. May bahay ako na napaka-receptive ng mga tao. May dalawa akong na-share ng gospel. Dalawa. Tatlo. Yung isa nanay, taga-bayan. And i-invite ko siya magsimba. Naway makasimba siya doon sa Bulac. Hindi dito kasi malayo. At yung isa, i-invite ko rin. Tinuro ko kasi kapit-bahay lang nila. Okay. Yung isa yung tatay, dito ako mas tumagal. Kasi pinapasok niya ako ng bahay nila. So, binahagi ko sa kanya, tay, magandang tanghali tayo. Kumakain siya. Tapos mag-isa lang siya sa bahay nila. Tay, libre mo kasi ko patungkol sa Panginoon sa Kristo. Kaya sabi niya, salamat bigyan mo ko ng gospel class. Mukha siyang masungit. Kasi matigas yung katawan niya. Mukha siyang masungit. Diba? So, kung magpapa-intimidate ako, pag sinigawan ako nito, baka bigla ako tumakbo. Diba? Yun lang sa isip ko eh. Pero sabi ko, kailangan ko tapangan. Kasi kailangan niya maligtas. So, sabi ko sa kanya, tay, yung uli na, sineshare. Okay lang ba? Ipag-pray kita tayo. Sabi niya, sige, pumasok ka. Pinapasok niya ako. Sabi ko, okay na ba tayo? Sige, sabi ko, okay na ako dito tayo sa labas. Dito na ito ipag-pray. Pero pinapasok niya ako sa loob. Pagpasok niya sa loob, nagkukwento pa kami sa probinsya niya. At ayun, ang ginagawa niya sa buhay. Retired daw siya na retired na head ng isang security agency. Retired na siya. Siya daw yung nagko-command sa mga security. Parang may background yata siya sa Marine. Kaya talaga yung kanyang build ng kanyang katawan at medyo mataas siya. Pero retired na siya, nasa 60s na siya. Okay. And nalaman ko na siya pala ay Mormons. Mormons siya. Mormons. Pero alam niyo, ang nakakatuwa, kahit Mormon siya, na-share ko sa kanya ang kaligtasan. Di ba? Na-share ko sa kanya yung kaligtasan. Kumilos ang Panginoon sa buhay ng tao na yun. Di ba? Binigyan ko nga siya ng gospel tracts na may details sila Pastor Mar. Pero sabi niya, anong number mo? Yung sa akin yung hinihingi niya. Sabi niya, Pastor, ito po, dito ka pupunta ka na Pastor Mar, yung kapit-bahay mo. Sabi niya, ikaw, nasa anong pangalan mo? Anong number mo? Binigay ko rin yung
gospel tracks natin para may details. Sabi ko, ito tayo, pangalan ko sa Facebook. Kung gusto mo kong, please ganda. Ito yung number ko, kung gusto mo kong tawagan. Pero, invite kita tayo. Sabi ko, sa linggo ng hapon, punta ka sa dito pala. Sabi niya, saan ba yung simbahan mo? Saan ba yung simbahan niyo? Ako tayo, malayo eh. Sa may phase 10 Bamboo Street. Sabi ko, dito ka nalang pumunta tayo sa may, dito pala Pastor Mar. Bernardo, kapitbahay mo lang. Sabi niya, sige, alam ko yan kasi nagka-jogging ako dyan. Sabi niya, nakikita niya na pala yun, yung signage doon, matagal na nakikita. Okay? Diba mga kapatid? Meron lang pala naghihintay sa akin. Kaya totoo yung sabi ng Panginoon eh. Totoo yung sabi ng Panginoon. Yung field, handa na silang anihin. Ang problema lang, ang mga Kristiyano, ang mga ligtas, ayaw mag-ani. Ayaw lumabas, ayaw magsumbili, ayaw mainitan ng araw. Ayaw magutom, ayaw maghirap, ayaw maguhaw. Ma-disappoint. Dahil sa sasabihin ng tao, susungitan, papagalitan, ayaw ng tao. Amen? Ang field ay handa ng anihin, mga binabaan na kapatid. Kaya anihin na natin sila. I-share na natin sa kanila ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Isip ko ba? That's a challenge. Kapag solving na ba kayo ngayong week? Ako meron na. 3 na. Okay? 3 na at Lord willing ay madagdagan pa natin. And madami akong nabigay ng tracts. Nagpas na 3. Kasi pag namamalengke, namimigay ako. Pag may pinuntahan ako, kanina, nag-deliver ako ng Bible, may binigyan ako ng tracts, 2. May 2. Isang nanay na pinagtanungan ko kung saan yung lugar na pupuntahan ko, at isang estudyante na pauwi ng bahay nila. Diyan sa Heroesville. Kasi napahinto ako dyan. Tapos nagbigay ako ng gospel tracts yung papasok na ng Heroesville na estudyante. Amen? Diba kanina lang yun, nakadalawa ako, pero yung nakaraan, hindi pa count yun. Yung pagbibigay ko ng gospel tracts. Amen? Kayo po, kumusta? Ang inyong gospel tracts. Ang assignment, kumusta? Okay, gawin po natin yung assignment natin sa Panginoon. Okay? So ngayon po ay tayo po ay manalangin po. At magpo-pray na po tayo ng pangkalahatan. Let's pray, Panginoon. Salamat po sa gabi ito. At sa inyo pong mensahe, sa kapangyarihan ng inyong mensahe. Naway kami po yung napagpala, nahamon kami sa gabi ito. Tulungan niyong magpatuloy ang aming pananampalataya sa inyo. Ingatan niyo pong bawat isa sa amin, pagpalain niyo po. Katapatan ng bawat isang narito sa inyong gawain. Lord, we are praying. Yes, susunod na prayer meeting namin. Ang mga kasamahan namin na wala po, kung totoo silang ligtas, ay tumilos ko yun sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Okay, sige po, mag-pray po tayo. Circle po tayo. Mag-pray po tayo. Okay, sige po. Kaya po sa pag-pray natin yung sa 21. Yung sa 21, lumiyit yung registration. Kasi na lang, isang 1,000 na lang kada church, hindi na forget. So kung 20 tayo, hindi na 2,000 yung babayaran natin. Kahit lumagpas tayo ng 30, 1,000 pa rin. That's it. Pero, siyempre, mag-pray pa rin natin kasi wala pa eh. Kahit lumiyit siya, ang gagastos din natin, 1,500 kasi sasakyan 1,500. Okay? Kaya, hinihiling ko pa rin yung tulong nyo. Kung meron kayong kahit magkano mayampag, kahit pariyaman yun, iabot nyo sa akin para makapunta tayo doon at madagdagan yung ating registration and siyempre sa pamasahe.
natin doon papunta. Mag-aarki na ulit tayo ng sasakyan. Okay, so yan, kung meron kayo, as much as possible, sana lahat meron kayo nakapag-ambag. Kahit bariya, walang problema. Kasi pag napagsama yun, malaki na rin bagay at makakabawas din sa expenses natin. Okay, and mag-ready ang mga kalalakihan, na kabataan, except kay Kuya Lex, sa Battle of the Preaching. Okay? And ang mga kababaihan, except kala Ate Noy ni Ate Kim, Ate Jazz, sa Battle of the Teaching naman, ng Bible story. Bible story yung inyo. So, hindi na kayo pwede. Yung mga ano lang. Yung mga bago lang daw. Bago lang daw eh. Yung sabi, yung pasok kayo. Maganda pa rin kayo. Kasi 5 minutes lang ha. 5 minutes lang. Sa teaching, 5 minutes lang. Mga girls, 5 minutes lang. Sa men, 5 minutes lang din. Okay? So, ang technique, mga anak, tingin sa mata, huwag kayong yuyuko. Diba? Huwag kayong titingin sa taas, huwag kayong titingin kung saan-saan. Diba nakikita nyo naman ako pag mag-preach, nakatingin ako sa mata nyo. Okay, eye to eye. Tapos yung loudness ng boses, yung clarity ng voice. Okay, kasama po yun. And yung, doon, siyempre yung confidence, yan po sa mga criteria. Ganun din sa girls, kasama rin yun. Okay? Girls, huwag kayong mag-preach. Okay? Teach lang, huwag kayong sisigaw. Teach, nagtuturo kayo sa mga bata. Yun yung pinagkaiba ng teaching. Okay? Pero lively. Okay? Pag magturo kayo, siyempre dito kaharap nyo doon. Huwag kayong magtuturo base sa edad nila, nakaharap nyo sila. Ang isipin nyo, katulad sila ng mga batang tinuturuan natin. Ibig sabihin, mga maliliit. Ibig sabihin, magbuboses kayo ng akma sa mga bata. Okay, naiintindihan nyo? Yun yung teaching. Okay? 5 minutes lang yan, 5 minutes. Yung time natin, huwag kayong 3 minutes kasi tinitignan din yung time kung sasakto ka sa 5 minutes. Okay? Huwag 3 minutes. Kailangan sumabot ng 5 minutes. Huwag din lalagpas. Kung lalagpas man, mga seconds lang. Okay? Kung kulang man yung oras mo, dapat close lang doon sa 5 minutes. Kunyari, for 4 minutes and 44 seconds. Ganun lang dapat. Close lang. Huwag yung malayo, huwag yung 3 minutes. Okay? And yung anniversary ng youth, ayan, pray din natin yung success and the provision ng Panginoon. Magandaan natin, kahit pansin ang tinapay, and si tayong pastor, Pastor Daniel, from Rizal Mambungan, Promise ng Baptist Mission, ipag-pray natin sila. So, sige po, tayo po manalangin na. Kapit tayo sa Panginoon yung mga prayers natin. Let's pray. Panginoon namin Diyos, makapangyarihan ng pagpala. Panginoon, salamat po sa gabi ito ng katapalimusan ng biyaya. Magsama niyo po sa amin sa prayer meeting na ito. Naway kayo po aming magtaas, Panginoon, at sa buhay ng bawat isa. Naging tapat ginawa kami. Lord, we're praying for the peace of Israel, salvation ng mga puso, Panginoon. Tunay ng persecution niyo po sa bansang ito, ang persecution na nagaganap, Panginoon. Sa bansang ito, at patuloy silang nililigtig ng kaaway. Naway, Panginoon, kabila nito ay magatid ka ng kaligtasan sa kanilang mga kaluluwa. Send ko po mga missionaries, Panginoon, sa kanilang bansa. At maging ilan din pong foreign missions, ang mga local missions, nilalapit namin sa inyo, Panginoon, na sila ay magpatuloy, kami po'y magpatuloy sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. Yung mga saradong bansa, Panginoon, kung saan makubilos kayo at gumawa ka ng kaparaanan para makapasok yung mga missionary, yung mga pastor sa mga saradong bansa. Kayo po kumilos, Panginoon, makapagka, kailangan po makapakinig ng tao ng kaligtasan, Panginoon. Ama, nilapit din po namin na naway magpatuloy po kami sa pagbibigay sa aming mga commitment na mission giving. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging committed kami sa bagay na ito. Maging faithful kami sa bagay na ito. Gawin namin ito hanggat kami ay nandito. Hindi kami tumigil, Panginoon, sapagkat napakaraming tao ang nangangailangan na makabot ng inyong Ebanghelyo. Kaya
naway Panginoon kumilos ka sa amin, maging tapat kami sa pagbibigay ng aming faith promise offering. At naway sa buwan na ito, August, makumpleto po namin yung aming commitment na 5,100 monthly. Naway makumpleto po namin ito at humigit pa, Panginoon. At patuloy po aming mga puso, Panginoon, na maging tapat kami sa pagbibigay ng ito. Panginoon, naniniwala kami sa provision niyo, sa blessing niyo, Panginoon, sa kabila ng mga bagay na ito. Ngunit, Panginoon, naway hindi kami magbibigay dahil may kapalit. Tapos magbibigay kami dahil ito ang nilalaman ng aming puso at nais namin maglingkod, Panginoon, sa pamagitan na lingkod na pagbibigay namin sa aming faith promise offering and together sa pagiging faithful namin sa tithes and kung kami man po ay mag-offering, maging faithful po kami sa mga bagay na yan, maging sa first fruits, Panginoon, kung meron man ay maging faithful po kami at naniniwala po kami sa inyo pong biyaya at hindi nyo kami pababayaan talaga sa atin sa inyo salita na hindi nyo kami pababayaan o iwan at hindi nyo kami gugutumin at hindi nyo kami uuawin, Panginoon, na sa kanila po ay maging tapat sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Panginoon, inapit namin, nagpapasalamat kami sa mga missions, mga pastors, mga churches na siyang sumusuporta po sa amin. Bless po sila. Hindi ko man mabanggit ang mga pangalan nila, mga gawain, at alam ko namin, Panginoon Diyos, na ito naman ang aming pagsususipan at ating niyo pong nalalaman na kayo pong siya magpalat sa mga miyembro ng mga tapat. Ipagkaloob niyo po sa kanila lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ilan sa kanila may mga sakit. Ang ilan sa kanila ay halos wala na makain pero nagbibigay pa rin sa mission po. Naway kayo po patuloy na magkaloob sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ang ilan sa kanila estudyante, nagsisikap sila. Minsan din sila kumakain ng kanilang baon, naglalakad sila sa pangwin. Lord, bless po kung katapatan ng mga mananampalataya po ito. Alam po namin na lahat ng ito ay may patutunguhan at hindi po ito patungo sa kapahamakan, Panginoon, sapagkat ito po ang kalooban niyo na mangyari. Gawin namin, Panginoon, sa aming buhay. Bless po mga simbahan na ito, mga gawain na ito, magpatuloy po sila at naway, Panginoon, ang mga katapatan nila ay reward niyo, Panginoon. Dahil ang Diyos, nilapit din po namin ang aming evangelism program, ang aming mga soul winning, ang aming mga Bible studies, Lord, tulungan niyo kami na makita namin, magkaroon kami ng puso, compassion sa mga tao, sa mga mahal namin sa buhay, sa mag-anak namin, pamilya namin, mga kapitbahay namin, Panginoon, sa community namin, sa klase namin, kaibigan. Lord, tulungan niyo kami na maging ilaw sa kanila at maging asin. Share namin sa kanila yung gospel, Panginoon. Ibahagi namin sa kanila. Katulad ng kaaway na siya nag-double time, nag-triple time, Panginoon. Naway makita namin, ma-challenge kami na mas lalo kami magbigay ng gospel tracts. Mas lalo kami mag-share ng gospel, Panginoon. Naway gisingin mo kami na kami nag-aaral, nagtatrabaho, Panginoon, ang mga ginagawa lang namin para sa aming sarili. Panginoon, naway makita naman namin, Panginoon, gisingin mo kami. At mas lalo kami mo kaming challenge sa kilang Diyos na gawin naman namin ito. Lord, we are praying for our Bible studies sa Adalia family, sa bahay ng Kapol, at ang ilan pa po namin Bible studies sa Adalia family, sa kailang Diyos kayo po ang siyang kumilos, Panginoon. And Lord, we are praying na mag-multiply pa mga Bible studies through your videos, Panginoon, na nandito sa inyong gawain. Tulungan niyo kami magbunga, maging teacher din kami sa labas, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang gawain na ito. Ang children ministry, Panginoon, naway magpatuloy po ito at mga batang inaalagaan namin, maligtas sila at mahatak namin sila sa inyong gawain, maging mananampalataya sila, maging faithful sila, and sila po maging kagamit-gamit. Darating ang time na maging pastor sila, maging missionary, maging Bible woman, maging asawa ng pastor, asawa ng preacher, Panginoon. Naway kayo po siyang kumilos, Panginoon, pagkalusayin namin ito at bigyan niyo po kami ng kasipagan at tiyagaan sa mga programang ito, Panginoon. And kayo po magbigay ng provision, Panginoon Diyos, sa pagkain po, merienda po ng mga bata para po sa aming feeding. Lord, nilapit namin sa Sunday fellowship, yung Sunday school, yung worship service hanggang hapon. Panginoon, pakatagumpayin niyo po ito at maging maayos na ang panahon. Praying for the message, Panginoon, ng mga preachings ay maging matagumpay at ito po ay may luto ng maayos upang may pakain sa mga miyembro, Panginoon, na iglesia ito
bawat mag-challenge sa bawat isa po sa amin. Gusto niyo pong anumang gawa ng kaaway, Panginoon, o siyang ahadlang sa pagpapatuloy ng inyong gawa ng Panginoon. Yung prayer meeting, encourage us na lagi kang pumunta sa prayer meeting sapagkat napakasarap na manalangin, Panginoon, na sama-sama. Mag-discipleship namin, Panginoon, yung mga Bible school students, yung Bible school, mga nag-aaral, Panginoon, at mga estudyante ng secular, tulungan niyo kami magpatuloy, Panginoon, na hindi maayon dito sa mundo, tapos doon po sa landas na nilagay mo para sa amin. Panginoon, ilalapit din po namin ang ilan namin mga pangangailangan, pambayad natin sa kuryente, sa tubig, patuloy kayo magkaloob, dito po sa renta, pagkain po namin, at ang ilan po po, Panginoon, mga pangangailangan namin. Ito pong church natin building, niluluhod po namin sa iyo, Panginoon, nanaway, dalangin po namin ang pagkaloob po sa amin, sa darating na makaharap po namin ang may-ari, ay magkaroon ng magandang plano, Panginoon, pangahulugan namin ang lupang ito at mapasa amin ito, Panginoon. Kayo po nawa, ang siyang kumilos, Panginoon. Gawain mo ito at naway ibigay mo po ito sa amin, Panginoon. Hihingin po namin ito sa iyo. At ang ilang pa kumagasusin para sa mga pag-aayos ng mga dapat ayusin. Kayo po nawa siya magkaloob para niyo po ang mga biyaya sa mga miyembro, Panginoon. Makita namin, Panginoon, ang pagbibigay. Maging Ama, ang mga magaganap po ng mga events this coming year, ang revival sa 21st of August, ay pagpalain niyo po, Panginoon, at kayo po magkaloob ng aming pamasahe ng registration, Panginoon, sa araw po na yun. Maging ang anniversary ng youth, kayo rin po siya magkaloob ng aming pangangailangan, Panginoon, at tulungan niyo kami magkain sa kayo, magkatulungan kami sa mga gastusin, Panginoon, ng magkakapatid. Dalayan po namin pagtatagumpay mo, kung pastor na pupunta, pag mag-preach, Pastor Angel, ang mga musay mahayag sa oras na yun, ang mga bisita na may makapunta sila, tulungan niyo po kami bawat isa ay makapagbibita kami ng kabataan upang mamahagihan po namin ang salita at sila po ay maligtas, Panginoon. Dahil rin po namin ang provision niyo, Panginoon, para po sa mga pangangailangan. Lord, ilapit din po namin ang kalakasang espiritual ng bawat isa and maturity ng bawat isa, Panginoon. Maging Ama, may mga karamdaman, ay punawa siya kumilos, magpagaling, Panginoon, sa palakas sa aming pangatong. Tulungan niyo kami kung anong bagay na gagawin namin upang kami gumaling sa mga nararamdaman namin physically, Panginoon. Maging Ama, ay patuloy namin din gamit ang aming bansa. Intensyonan niyo po mula sa gawa ng kaaway. Siya napakarami, Panginoon, na corrupt at mga traidor sa aming bayan. Sawayin niyo po sila, pigilan niyo po, Panginoon. Pigilan niyo rin po ang mga masasamang plano sa aming bansa na pagpapasok ng mga batas na kung saan ay magtutulot ng immorality, the Soji Bill, and the divorce, Panginoon. Pigilan niyo po yung sa aming bansa, hindi po ito makapasok, Panginoon, sapagkat ito po hindi maganda at hindi niyo po kalooban, Panginoon. At kami pong mga Christian ay makukompromise, Panginoon. Kaya pigilan niyo po, Ama, mahihirapan kami at ilayo niyo po sa amin ang bagay nito. Tesyonan niyo po kami sa gawa ng nais na makipagbera sa amin. Ingatan niyo po kami, bigyan niyo po yung talino ng aming gobyerno. Lord, we are praying sa aming government na siyang gumagawa ng kasamaan sa wayin niyo rin po. At Panginoon, dalayan po namin na magdala kayo ng kaligtasan, magpadala kayo ng mga preacher sa bawat sangay ng gobyerno, mga gabinete, at sa aming barangay, sa aming presidente, ay makilala kanila, Panginoon, sa kanilang buhay, at maligtas sa kanilang kaluluwa. Dito rin po, sa aming community, nilapit namin, sa Pinong Diyos, na tulungan niyo kami maging ilaw sa lugar na ito, maging asin, maging mabuti kaming halimbawa, magkaroon kami ng pagkakaiba sa kanila, Panginoon, sa gayon makita nila ang pagkakaiba ng ligtas at ng hindi ligtas, Panginoon. Naway mabahagi na namin sila kung gusto, Panginoon, maligtas sa kanilang kaluluwa o magitan ng aming mga. Salamat po, Panginoon, at anumang pong panalangin na aming lapit sa iyo, na magkalooban mo at siyang maganap, Panginoon, ayon po sa plano mo sa amin at magandang bagay na kalooban niyo sa amin. Natin niyo po kami sa gabi ito sa kanya-kanya namin pag-uwi. At naway sa araw ng Sabado, Linggo, magkakasama po niyo. Ito po ang panalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. 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 Praise God. Ayan. Punta po tayo sa ating mga prayer partners para makapag-pray po tayo personally ng mga dapat po